San Miguel Beermen naghahanap na ng kahit isa lang daw basta big guard, yung something na within 6'2 to 6'4 ang height dahil ayaw nga naman ng SMB mag-stack up ng mga maliliit na guards kasi meron na silang Wamit Yongson na 5'10 at Chris Rosales na 5'11. Ang mga options ng San Miguel ay eto, Ahan Misi Brothers. Pero si Jeric 6'1 putoy nga lang, pero dahil sa ganda na kanyang performances ngayon, todo ang bigayan ng kanyang average points. At isa din siya sa mga hinahanti ngayon na makuha ng iba bukod sa San Miguel. So kaya naging option din si Jeric Ahan Misi na maging parte ng Red Boys. Si Jeric Ahan Misi lang naman ay nagkaka-average ngayon ng 20 points per game ayon sa PBA.ph as of March 2026. Kabilang na dyan yung 26 points explosion niya laban sa Titan Ultra, kaya natambakan nila ang team na ito. Kaya sino ba naman ang team na hindi mapapatili sa kanya? Kung titimbangin, mas mataas pa nga yung marka na nakukuha niya kumpara kay Wamit Yongson nung nasa Terra Firma pa ito. Mas shooter din si Jeric, averaging 61% sa 2-point field at going 30% sa 3. Samahan mo pa yan ng 60% sa free throw line. Kung ang San Miguel, may Wamit Yongson na nagkaka-average lang ng 5.4 points per game at 3 points naman ngayong 2026 season sa loob ng 17 minutes playing time. Abay, mapapaisip ka talaga ng malalim kung sino sa dalawa ang much better option. Paano naman itong ni Maverick Ahan Misi? Mas malaki, mas matangkad, pero mas komportable ngayon ang laro ni Jeric kumpara sa kanya. Kapansin-pansin din na simula nung nagka-tandem sila ni Jeric sa isang bubungan, medyo hindi na naging productive si Maverick. Kumbaga, kung sa one-on-one, ma-outduel talaga si Maverick kay Jeric. Bonus na lang yung pang long range na tira niya. Mas masipag si Jeric, garnering 7 rebounds laban sa Titan Ultra. Si Maverick nagkaka-average ngayon ng 7 points per game sa loob ng 21 minutes playing time. Mababa ang 2 at 3 point field, pero 75% sa free throw line. Pangatlo naman sa option ng San Miguel ngayon ay syempre yung nahulaan nyo na si Joshua Monson. Sa tatlong to, alam nyo ba na si Monson ang pinakamalapit at posibleng kukunin na nga ngayong conference? Dahil siya na lang kasi ang natitirang asset ng mga independent teams kasi naubos na ng TNT at Ginebra at Converge. Kung big guard ang pag-uusapan, si Joshua Monson agad ang may isip mo. 6'4 listed height, mataas ang reach. Ganito din mismo ang prototype ng SMB, yung mga gaya ni CJ Perez. Ibang klase din footwork at ball handling ni Monson. Yung hustle niya talaga ang magsasabi na versatile siya na guard. Ayon nga pala sa Titan Ultra nung nakaraang taon, balak din daw nilang i-trade si Monson dahil sa mga bad decisions niya sa laban. Kumbaga si Monson walang endgame at madaling mataranta sa crucial. O baka sabihin nila na ang Titan management talaga ang totoong may bad decision making dahil sa mga pinaggagawa nila na trade recently. Alam nyo ba na si Monson nagkaka-average lang naman ngayon ng 21 points, kabilang na yung 29 points niya sa mismong pinakita niya sa San Miguel with over 43% sa 3-point field, 55% naman sa 2-point field. Balancing-balanse, above average lahat. Isipin nyo mga kuis ng San Miguel may CJ Perez na, tapos may madadagdag pang ganito. Pero sabi din ng iba, hindi daw babagay si CJ Perez at si Joshua Monson bilang mag-backcourt duo dahil sa kanilang one-on-one skills. Baka walang chemistry. Kung sa roster lang ang basehan, naku, panggilas na sila. So kaya pala naging specific ang SMB sa kanilang hinahanap kasi merong tinutukoy. Maang-maangan pa sila, si Joshua Monson lang pala. Anyway, bagay po ba si Monson sa SMB? Kaylor Kelly, isa din sa mga imports na may headline ang pangalan bilang second import na papalitan na this conference. Ayon sa Converge Management, yan daw ang pinakabago nilang option. Balik kinuha kasi nila si Kelly dahil alam nila na marami silang shooters at wing. Pero nung nasa regular games na, parang nag-iba ang laro ng mga guards at si Stockton lang ngayon ang umaambag ng malaki. Plus si Mikey hindi pa rin nakaka-adjust. Plus, injured si 1GDL. Kaya yung mga unexpected names ang kasama ni Stockton sa pagtaguyod ng opensa. Nagkamali sila ng kalkulasyon. Dapat pala nanguha sila ng import na defense specialist habang shooter din. Para naman hindi puro depensa ang kaya niyang gawin. Versatile at athletic at scoring machine na import ang gusto nila at naghahanap na raw sila ngayon. Sana raw ay makahanap sila agad para mas maaga siyang makapag-adjust at hindi maapektuhan ang kanilang standings.